araw na praktika, nangangahulugan ito ng pagtanggap sa halaga ng paghamak para sa isang bagay na mas malaki, ang katarungan, ang katotohanan, ang awa. Ngayon, gusto kong gawin mo sa akin ang isang ehersisyo sa loob ng 3 araw. Gumugol ng 20 minuto bawat araw sa lubos na katahimikan, walang cellphone, walang musika, ikaw lamang at isang piraso ng papel. Tanungin ang sarili mo, ano ang baluktot sa akin? Ano ang maaari kong ayusin? Paano ako maglilingkod ngayon? Isulat ang mga sagot, huwag mo itong hatulan, isulat mo lang. Sa pagtatapos ng 3 araw, pumili ng isang maliit na aksyon na tumutugon sa isa sa mga sagot na iyon at gawin ito. Bumalik ka rito at sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Bakit ito gumagana? Dahil inaalis ng katahimikan ang ulap ng mga dahilan, inaayos ng pagsulat ang pag-uudyok, binabago ng aksyon ang damdamin sa gawi. Sa siyentipiko, at hindi ko kailangang magbanggit ng artikulo ngayon, alam natin na ang mga kasanayan sa katahimikan at pagsulat ay nagpapataas ng kalinawan ng pag-isip at nagpapababa ng pagkabalisa, na ginagawang mas malamang ang mga desisyon ng tapang. Hindi ito mistisismo, ito ay aplikadong sentido komon. Tandaan, hindi kailangan ng isang katedral ng mga argumento upang sumunod. Minsan lumilitaw ang tawag sa loob ng isang nakagawiang buhay sa bukid at ikaw ay iniimbitahang umalis doon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng manatili at umalis ay ginagawa sa pamamagitan ng maliliit na paulit-ulit na kilos, iwanan ang takot sa pampang at tumawid sa lugar kung saan ang mga salita ay nagiging tulay. Tumawid ako. Ang aking boses ay hindi pino, ang aking mga kamay ay hindi maselan, ngunit mayroong isang bagay doon na nagpatatag sa akin, ang paniniwala na ang pagiging tapat sa nararamdaman ay isang paraan upang parangalan ang ipinagkatiwala sa iyo. Kung naririnig mo ang bigat na yon sa puso, huwag mo itong ituring na maling alarma, ituring mo ito bilang isang kompas. Nang dumating ako sa Samaria, ang kaibahan ay humampas sa akin na parang mainit at mabigat na hangin. Ang mga burol ng Tekoa ay naiwan, at sa harap ko ay nakatayo ang mga palasyo na natatakpan ng garin, maingay na mga pamilihan, at mga altar na puno ng ginto. Ang kaharian ng Israel ay tila mayaman, masigla, at may tiwala. Ngunit kailangan lang maglakad ng ilang metro sa kabila ng malalawak na avenue upang makita ang nakatago sa ilalim ng kinang, gutom na mga bata, nakalimutang mga biyuda, mga manggagawa na may utang, nagbebenta ng kaunti nilang pag-aari upang mabuhay. Sa bawat kanto, isang walang lamang panalangin. Sa bawat awit, isang natakpan na kawalang katarungan. At doon, sa puso ng tinatawag nilang ipagpapala, nakita ko ang sintomas ng isang espiritu